Ganun. So, bakit siya mahirap? Sa tingin ko, umuulan ng ganun eh. Gusto po kasi nila una, fling muna. So, pwedeng gawin nyo yung parang pang-relationship, pero hindi kayo. Ganun lang, parang Hindi ba babae yung gumagawa nun? Di ba? Hindi ba babae yung gumagawa nun? Yung gusto niyo yung pakiramdam na parang nagpapaka-boyfriend sa inyo, pero ayaw niyong mag-commit. Kaming mga lalaki nga yung yung jowang-jowa eh. Diba? So sobrang jowang-jowa nga kami, kahit ka-text lang namin, ang pagbibida na namin sa mga tropa namin, above ka na namin. Ganon kami ka-jowang-jowa, diba? Kaya nga mas masakit mabroken yung lalaki kaysa sa babae. Kasi kami yung mas attached na attached, kami yung mas hook na hook sa umpisa pa lang. Diba? Ngayon, kayo mga babae ngayon ganun eh, gusto niyo pakiramdam na tinitreat kayo as special kayo sa buhay niya, as girlfriend, diregaluhan, dinadala sa ganto ganyan, tinatrato ng ganto ganyan, pero walang label, di ba? Kaya nakakalandi pa kayo sa iba. Kami mga lalaki, putya, reklamo lang kami. Di ba? Reklamo lang kami. Ayari, magka-chat lang tayo ngayon pa lang. Ang bida ko niyan sa mga tropa ko, chicks na kita eh. Yung chicks ko paro, di ba? Malapit na to, magiging kami na nito. Ganun nga namin ibida eh. Ilusyonado sagad nga kasi jowan-jowa. Kami mga lalaki, jowan-jowa kami. Ang ina, pagluluwas nga lang kami, makakita kami ng babae. Ang ganda nito. Pwede to. Di ba nakakakita na agad kami nung ganun na jojowain namin, hindi nga namin kilala yun. Di ba? Tapos kami pa, yung ang gusto lang namin, yung fling lang, yung di ba? Kayo yun. Kayo yung ganun. Yung gusto nyo na itatrato kayo ng parang girlfriend kayo, gusto nyo special agad kayo, tapos kahit wala pang label. Di ba? Kupal kayo eh. Sunod! Tara samahan nyo akong magbigay ng kalinawan sa parehong babae at lalaki. Alright? Okay, game. Tara. Game. Ayun na, gago, simula na. Tanga. Game na? Oo, game na. Good day! Welcome sa number 1 podcast in the Philippines, ang Milk and Wine Podcast. And in behalf, di ba, of Pudong, ako ang papalit muna sa kanya. Ako po si Ives Fresco, kasama ko dito si Bugoy na Koykoy, Budoy 613, at Shot by Lakika. And next, ang... Mukhang na-underestimate natin yung marunong pala talaga. Itatanong natin sa mga girls ngayon ay, first ay name, ginagawa nyo sa buhay, at saan namin kayo matatagpuan sa mga social media. Simulan nyo muna sa tabi mo, mate. Okay, dito. Wala ko na agad Dito muna tayo sa 2 joints kasi basbasado tayo dito. Basbasado tayo ni Bugoy na hindi niya daw hindi niya daw pipigilan kumain. Yun dun kasi sa Puso Ano Laruan, kina-copyright strike na kasi ko nun eh. Kaya, basta, ayaw niya sa atin. So, dito tayo sa Mahal Tayo, okay? Mukha pa takot na takot. Lady on my left. Wala. Oo nga eh, takot na takot eh oh. Kala ko ituwan lang tayo. Hi, I'm Perian J. Bandejas. Working marketing staff. And matatagpuan niyo po ako sa social media na FB po, Perian J. Bandejas. TikTok at Super Pe, and sa IG po, Perian Hurillo Bandejas. Ayun na, may ads! May ads ha! May ads! Walang premium. That's why yun. Right. Hello everyone. My name is Arian Cachola po. Ang ginagawa ko po sa life is I'm working as call center, and tatagpuan niyo po ako sa IG at Ari Cachola, at sa Facebook is Arian Cachola. Hello everyone. Ako si Marie Chantal Suliva. I'm working as marketing staff, and makikita niyo po ang IG ko as Impossible. Pwede name lang Ayos po. yun ah. Ha? Pwede name lang. Okay lang, lagyan mo address. Hello po, I'm Glyza.
Ay, ginagawa ko sa... Actually, last year, kung natatandaan nyo, ginawa ko na to eh. Diba? Nag-react na ako dito. Tapos ginawa natin mga reels sa Facebook. Kasi tinigil lang natin kasi nagka-violation. Gawa nung yung pass na ato. Diba? Nakasigaw, nakamura. Diba? Ngayon, di na tayo magmumura. Alright? Kinang ina. Hindi na tayo magmumura, okay? Buhay. Marketing stuff po. Tropang marketing. So, wala kang social media? Hindi, meron wala. Meron po. Ayaw mo nang sabihin. Okay. Sikreto ang mga guest natin. Mukhang may tinatagong dumi to ah. Ang kulit eh, no? Nakakatawa yung logic, no? Tama ah. Babae ka, walang talent fee to. Wala akong talent fee yan. Yung pag babae ka, nag-guess ka dyan, wala akong TF yan. O, diba? Unang-unang tanong, bakit ka pumunta dyan? Anong magigain mo dyan? Diba? Pangalawa, anong sense na tinatago mo pa yung pagkatao mo or yung social media accounts mo? Ayaw mo sabihin kung anong username mo para di ka ma-search. Tapos nandiyan ka, maglalabas ka mamaya dyan ng mga hindi mo magandang experience, mga kabobahan, di ba? Mga babae nga naman. What's up, guys? My name is Riona Oka. You can call me also Ona. So, as of now, I'm a call center agent and a freelance model. And matatagpuan niyo ako sa social media. Just type in Riona Oga. Okay. Hi, I'm Angelia. Freelance makeup artist. IG GTFO Angelia. Right. Welcome, ladies. Welcome, ladies. Malalabo mata ng mga ano natin. Guest natin Guest ngayon. natin ngayon. Sanang first, Kala ko ba? question natin Kala ko agad. ba okay na? Wait, kasi Ito binati mga mo agad tinatanong lagi eh. ni dating status, di ba? Yes, sir. Dating status ng katabi mo na. Okay. Anong dating status ni... Single. O hindi, ito pinasayin mo. Gano'n ka nakatagal na single? 1 year na. Damn, son. So bakit gusto mo bang magpaka-single muna ng 1 year o dahil wala lang ma-shoot na relationship? Parang both na rin po. So paano yun? Pwede ba yun? Kasi gusto ko, syempre, pag nagka-relationship kayo, serious na. Hindi yung parang fling. Okay. Hanggang sa wala. So bakit hindi, ba't wala pa rin? Sa tingin mo? Ngayon, Oo. siguro, sir, wala pa siguro sa standard yung gusto ko. Hindi ko pa nahahanap. Ganun. So yan ang magandang topic. Yeah. Ano ang standard? Ano nga pala yung pangalan ulit? Sorry. Angelia po. Angelia. Okay. Ano ang standards ni... Angel na Lia pa. Oh. Hindi naman po ako picky. Pero siguro, kung hanap ako ng lalaki, gusto ko yung may pangarap, ganun. Kumbaga, di lang tambay. Okay. Tapos seryoso. May pangarap, hindi tambay, tapos seryoso. Sobrang dami nun. Na kung bakit ka single ngayon, kasi kung magpapakatotoo ka dito sa amin, hindi lang basta hindi tambay, may pangarap sa buhay, at seryoso yung hanap mo. Diba? Gusto mo ng gwapo, matipuno, Prince Charming type shit. Kasi parang wala kasing ganun eh. Parang parang perfecto. Di ba? At least 5'10" pataas, gwapo, matipuno yung katawan, seseryosohin ka, baliw na baliw sa'yo, may ambisyon sa buhay, parang parang too good to be true yun. Kaya, depende sa yun eh. Depende sa takbo ng utak mo. Hanggat ilusyonada ang isang babae, single ka talaga. Okay? Tuloy natin. Yung, di lang, sorry, di lang fling-fling. Gusto ko parang serious na talaga. Ganun. Next to marriage. Balik lang natin ng onte Tapusin natin yung niya, yung gusto niya or yung hinahanap niya sa isang lalaki. Okay? Angelia. Okay. Ano ang standards ni... Angel na Lia pa. Oh. Di naman po ako picky. Pero siguro, kung hanap ako ng lalaki, gusto ko yung may pangarap, ganun. Kumbaga, di lang tambay. Okay. Tapos seryoso.
Yung di lang, sorry, di lang fling-fling. Gusto ko parang serious na talaga. Ganun. Next to marriage. Sobrang dami nun. Ito yung sinabi niyo gusto niyo. Gusto niya ng lalaki na hindi tambay, may pangarap sa buhay, seryoso, hindi yung ang gusto fling-fling lang. Talagang seryoso type shit na relasyon. Yung tipong mauuwi sa marriage. Sobrang daming ganon. Kahit kontakin mo ako ngayon, dito sa Bulacan, dito sa lugar namin, hahanapan kita ng ganon on the spot. Ang kaso nga lang kasi, sa totoong buhay, hindi yun yung hinahanap mo. Kung magpapakatotoo ka dito sa amin ngayon, kulang yun, yung mga sinabi mo. Diba? Gusto mo, matipuno yung katawan, at least 5'10" pataas yung height, guwapings, walang patay na kuko sa paa, malaki burat, hindi, diba? Diba? Ganun lang yun, hanggat hindi ka nagpapakatotoo, hindi mo makukuha yung gusto mo. Diba? Hanggat ginagago mo yung sarili mo, hanggat di ka nagpapakatotoo, hanggat ilusyonado ang isang babae, hindi mo makukuha ang gusto mo. Alright? Kasi isa sa mga sangkap para, ito mapapalalaki or mapababae, isa sa mga sangkap para makuha mo ang gusto mo, kailangan mong magpakatotoo muna sa sarili mo. Hindi pwedeng ginagago mo yung sarili mo. Okay? Kasi paano mo ma-workout yung nakikita mong kulang sa'yo? Paano mo ma-fill in yung nakikita mong kulang sa'yo? Kung hindi ka vocal, hindi mo alam, kung hindi clear sa utak mo kung ano yung gusto mo. Pwedeng clear sa utak mo kung ano yung gusto mo ng tipong lalaki. Kaso kung ikaw mismo, yung pinapasingaw mong oras sa mundo, ayan, niloloko mo kami dito, hindi kumpleto yung sinabi mong katangian ng gusto mo, hindi mo talaga makukuha yun. Okay? So, wait, mahirap ba makahanap nun sa tingin mo? Wait, may pangarap at seryoso relationship. Yun, yung dalawang yun, mahirap ba makahanap ng ganun? Ngayon, sir, parang medyo, sir. Kalokohan. Sobrang kalokohan. Simula nung umusbong yung era ng Omar Baliw, parang pandemic yun, di ba? Omar Baliw, Two Joints, yan. Doon na uso yun, yung hustle type shit. Di ba? Pabata yung mga naging milyonaryo, pabata yung mga nag-engage sa pagnenegosyo. Di ba? Sobrang daming lalaki yung ganun. Pero real talk, majority sa mga ganun, yung mga lalaking wini-workout yung sarili nila, may ambisyon. Majority, hindi talaga gwapo. Hindi talaga gwapings. Di ba? Sobrang dami nun. Lalaking may ambisyon. Di ba? Kaya nga kaming mga parang observant lang. Sobrang tangang-tanga ang tingin namin sa babae. Kasi sobrang daming lalaki ang nakikita namin na pwede kang itrato ng tama. May ambisyon sa buhay. Bibigyan ka ng magandang future. Hindi ka tatarantaduhin. Pero ang pinipili nyo pa rin yung lalaking uululin kayo. Kaya nga ang tingin namin sa babae ngayon, tanga. Sobrang tanga na. Hindi, preference nila yun eh. Standards nila yun eh. O, yun nga eh. Diba? Yung palpak na preference, palpak na standards nyo, yung dahilan kung bakit kayo tinatarantado, kung bakit parang kayo single hanggang ngayon. Huwag niyong isisi sa aming mga lalaki na pare-parehas kami, kesyo, pahirapan na kalokohan yun. Kalokohan yun, okay? Kalokohan yun. Unang-una sa lahat, walang namimilit sa inyo kung sino yung i-go nyo. Choice nyo yun. Okay? Tuloy natin. Ngayon, kasi gusto nila una fling muna bago maging serious relationship. Ayoko, gusto ko, pag nanligaw ka sa akin. Balikan natin konti, okay? Para we got the idea nung next phrase. Pangarap at seryoso relationship. Yun, yung dalawang yun, mahirap ba makahanap ng ganun? Ngayon, sir, parang medyo, sir. Ngayon, kasi gusto nila una fling muna bago maging serious relationship. Ayoko, gusto ko, pag nanligaw ka sa akin, gusto mo akong gawing shota, hindi mo gusto gawin fling lang, ganun. Wala. Di ba? Gusto mo pala yung gagawin kang shota eh. Wala, sablay talaga. Kasi walang matinong lalaki ang hahanap ng aasawahin na, uy, gagawin kitang shota. Shota nga eh, short time. Pang playtime. Pag kami humanap kami ng partner namin or makakatuwang namin dito sa hustle, grindset, mindset namin, ang tawag namin doon, life partner. Alright? Kabiyak sagad. Hindi shota. Hindi na nga tinatawag na girlfriend eh. Kasi nga asawa na. Life partner. Katuwang. 'Di ba?
Kasi sila yung emotional support eh. 'Di ba? Kasi sa mga gantong may ambisyon na lalaki, yun na lang yung kulang eh. Emosyon, pagmamahal, emotional support. 'Di ba? Kaya kung ikaw, kung gusto mo yung mag-go sa yung lalaki para gawin kang shota, playtime yun. Shota pa lang inaano mo eh. Ang hinahanap mo pala yung gagawin kang shota eh. Sablay, o 'di ba? Na kanino yung mali? Nasa iyo. 'Di ba? Shota pala, gusto pala yung shotaing ka eh. Marami talagang pwedeng sumota sa'yo. Bimbang ba? Bimbang. Fubu. Totoo ba yung ladies? Mahirap ba makahanap ngayon nung sinasabi niya na klaseng bigyan niyo ng mic mo guy. Yan, guys. Mahirap ba yun ngayon? Opo. Bakit siya mahirap? Pero may jowa po kasi ako. May pangarap at ano ba? May static? Sabihin mo. Huwag mo hawakan sa ano. Pagpalitin mo kaya yung mic. Hindi, kahit sino pag Kahit ginanon. sino. Oo. Okay na, mate. Okay na. So, bakit siya mahirap? May pangarap at seryo. Gustong relationship talaga, diba? Opo. Ganun. So, bakit siya mahirap? Sa tingin ko, umuulan ng ganun eh. Gusto po kasi nila una, fling muna. So, pwedeng gawin nyo yung parang pang-relationship, pero hindi kayo. Ganun lang. Parang Hindi ba babae yung gumagawa nun? Di ba? Hindi ba babae yung gumagawa nun? Yung gusto nyo yung pakiramdam na parang nagpapaka-boyfriend sa inyo. Pero ayaw nyong mag-commit. Kaming mga lalaki nga yung jowang-jowa eh. Di ba? Sa sobrang jowang-jowa nga kami, kahit ka-text lang namin, ang pagbibida na namin sa mga tropa namin, above ka na namin eh. Ganon kami ka-jowang-jowa. Di ba? Kaya nga mas masakit mabroken yung lalaki kaysa sa babae. Kasi kami yung mas attached na attached. Kami yung mas hook na hook sa umpisa pa lang. Di ba? Ngayon, kayo mga babae ngayon ganun eh. Gusto nyo pakiramdam na tinitreat kayo as special kayo sa buhay niya. As girlfriend. Dire-regaluhan. Dinadala sa ganto ganyan. Tinatrato ng ganto ganyan. Pero walang label. Di ba? Kaya nakakalandi pa kayo sa iba. Kami mga lalaki, putya, reply mo lang kami. Diba? Reply mo lang kami. Kaya magka-chat lang tayo ngayon pa lang. Ang bida ko niyan sa mga tropa ko, chicks na kita eh. Yung chicks ko paro. Diba? Malapit na to, magiging kami na nito. Ganun nga namin ibida eh. Ilusyonado sagad nga kasi jowan-jowa. Kami mga lalaki, jowan-jowa kami. Ang pagluluwas nga lang kami, makakita kami ng babae. Ang ganda nito ah. Pwede to ah. Di ba nakakakita na agad kami nung ganun ah. Jojowain namin, hindi nga namin kilala yun. Di ba? Tas kami pa, ang gusto lang namin, yung fling lang, yung... Di ba? Kayo yun. Kayo yung ganun. Yung gusto nyo na itatrato kayo ng parang girlfriend kayo, gusto nyo special agad kayo, tas kahit wala pang label. Di ba? Kupal kayo eh. Diba? Tuloy natin. playtime. Pwede kayong parang mag-shota kayo kaso hindi kayo mag-shota, walang label. Label. Ganon din. Parang minsan habol lang sa'yo is Sex. katawan mo. Hindi mo alam if serious siya or... Kasi ako sa tingin ko talaga, mostly ng lalaki, gusto ng relationship. Kaya minsan pag nagtataka rin ako, pag sinasabi niyo na mahirap makahanap ng ganun, mostly talaga ng lalaki gusto ng relationship. Kasi usually pag nakuha na nila, parang biglang i-ghost ka nila, tapos mawawala na, hindi ka na i-chat, gano'n. Ito, share ko lang mabilis. Pag nakaka-encounter kayo ng ganun lalaki, yung kunyari, nilandi kayo, pinurso kayo, nabengbang kayo, tas umalis. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, sa mata namin, ito, kami nagsasabi, sa amin kayo maniwala, kami yung lalaki. Hindi kayo maniniwala dun sa mga idol yung woman empowerment kineme sa TikTok. Sa amin kayo maniniwala, kami yung lalaki. Sa mata ng lalaki, may dalawang uri ng babae. May pang-asawahan, tsaka may pang-bengbangan. Tas amoy na amoy namin yun, hindi kami nangangapa, hindi kami nag-aalatsamba. Alam namin. Diba, kahit hindi namin kayo kilala ng matagal, amoy namin yung singaw pag yung babae pambengbangan lang or kung pang-asawahan. Ganun, may nililibig. It is what it is, yun yung totoo. Okay, yun ang totoo at wala kayong magagawa doon. Diba? Kaya tigil nyo yung ilusyon nyo na
yung pinoportray yung character, yung pinapasingaw yung aura sa society is pambembangan kayong babae, bitchesa type shit, whole face, tapos nag-expect kayo ng lalaki na itatrato kayo ng tama. Walang ganun. Okay, walang ganun. Kasi nga, hindi kami tanga. 'Di ba? Tamad kami siguro, malibog. 'Di ba? Matigas. Pero amoy namin, hindi kami nag-aalatsamba, hindi kami tanga. Amoy namin pag yung babae pangkama, amoy namin yung babae pag pambembangan lang. Tsaka amoy namin pag yung babae pang asawahan talaga. Yung pang ipapakilala kay mama. 'Di ba? Kaya kung may kalandian kang lalaki ngayon, tapos hindi ka pa niya pinapakilala sa mama niya ngayon, hanggang ngayon, putya makatunog ka na, baka pambengbangan lang yung tingin niya sa akin Kukomprontahin mo ba siya? Hindi. Check yourself. Diba? Baka yung pinapasingaw mo kasing aura sa kanya, strong independent woman, bitch type shit, whole face. Hindi ko kailangan ng lalaki, gimmick type shit, pa. Diba? Check yourself. Tuloy natin. Kasi nakuha na nila yung gusto nila eh. So, walang label na hinahabol sila sa'yo. Sana may ads. May ads eh. Sorry. What if, di ba, parang yan, sabi mo, gusto mo maging shota ka talaga niya, girlfriend. Opo. Paano kasi kung hindi yun ang nakikita niya sa'yo? Yun rin nga po eh. Minsan ba Paano? parang chinecheck mo yun? Parang bakit, ano yun? Ginu-ghost, sabi nga ng word niya. Oh. Di ko na-experience mag-ghost, sir. Pero kasi po, kunwari, pag alam ko na, ay, gusto lang nito, habol lang nito, fubu. Oh. Ako mismo natigil. Kasi ayoko. Okay. So, hindi ko po alam. Siguro, hindi lang ako yung type nilang gawin jowa. Hindi ganun yun. Ako na nga nagsasabi. Di ba kami mga lalaki, yung kung paano namin kayo itatrato, nakabase sa kung paano namin nakikita na itrato nyo yung sarili nyo. Kung kami mismo nakikita namin na hindi nyo nire-respeto yung sarili nyo, pag gimmick kayo, may whole face type shit kayo, sobrang landi nyo, sa tingin nyo, bakit namin kayo titignan as pang-asawahan? Diba? Nagigets mo ba? Diba? Nakadepende sa nakatingin. Diba? Kung paano namin kayo itatrato. Like for example, ganito. Pag nakakita ko, kunyari ako, lalaki, cravings ako ng ice americano. Ang accessible, ikaw andyan, ang lapit mo. Kaso soft drinks ka. Diba? Yung mission ko na mag-relax habang umiinom ng ice americano, hindi ko siya ma-accomplish sa'yo. Pero dahil ikaw yung accessible, ikaw yung available na nandyan, tas ang kulit mo, ang tamis mo, kasi nga soft drinks ka, pwede kitang inumin. Kasi ganun yun eh. Diba? Tutukayin kita, papatuka ka eh. Ba ganun, sobrang simple lang ng mga lalaki, sobrang simple ng logic ng mga lalaki. Pag may nagpapatuka, tinutuka. Pag may pakangkang, kakangkangin talaga. Pakangkang eh. Diba? Diba? Walang lalaking fuckboy kung walang babaeng basic. Medyo malayo na, no? So, balik lang tayo ng onde. Kung hindi ka ka-jowa-jowa, kung may whole face ka nga, bitchesa type shit, strong, independent woman, hindi ko kailangan ng babae, hindi ko kailangan ng lalaki, ganyan type shit. So, tingin mo, bakit ka lalapitan ng lalaki na ang mission ng lalaki maghanap ng pang-asawahan? Kung ikaw mismo yung pinapasingaw mo na aura, hindi mo kailangan ng lalaki, strong, independent woman, gimmick, landi type shit. Di ba? Again, magpo-follow up lang ulit sa check yourself. Check yourself. Alright? Tuloy natin. So, sa tingin mo, bakit yun? Dahil sila ba yung may problema dito o ikaw? Pwedeng both.
So, Then, balik natin onte ah. Ang ganda rin nun. Nung follow-up question, ang ganda rin actually. Balik natin onte. So, hindi ko po alam. Siguro, hindi lang ako yung type nilang gawin jowa. Ganun. sa tingin mo bakit yun? Dahil sila ba yung may problema dito o ikaw? Pwedeng both. So kung sa side mo pag-uusapan, ano sa tingin mo ang problema? Bakit hindi ka nila makita? Kasi ito sa totoo lang sa yung mga lalaki pag nakita kami ng babae, within 5 seconds talaga alam namin, okay, pang girlfriend to or pang one night lang to. Yan. Kita agad namin siya. Yun, ganun. Di ba? Di ko rin po. Di ba? Buto pares kami, oh. Di ba? Kasi totoo. Yan lang yun. Segundo lang, uy. Lalo pag single, uy. Di ba? Simple ang lalaki. Sobrang simple lang ng lalaki. Di ba? Alam siguro, sa kilos ko, mabilis kasi ako maging comfy sa tao. Sabi nila, ay, kunwari sa sex rin. Pag binigay mo kaagad, syempre, isipin na kaagad nila. Easy to get, ay, hindi to pang... Balik natin onte. Pucha, grabe! Wow! Balik natin onte. Di ko rin po alam siguro, sa kilos ko, mabilis kasi ako maging comfy sa tao. Sabi nila, ay, kunwari sa sex rin. Pag binigay mo kaagad, syempre, isipin na kaagad nila. Easy to get, ay, hindi to pang... Malamang! Diyos ko po! Malamang! Di ba? Madaling nakuha. Ano ba yung English ng madali? Hard ba? Difficult ba? Di ba easy? Ano? Diyos ko po, grabe no? Madaling nakuha yung sex, oh. Madaling nakuha yung pagkababae mo. Madaling nakuha yung pagkababae mo. Eh di easy to get, di ba? Natural, isipin ng lalaki, isipin namin, easy to get kayo pag binasican namin yung pagkababae nyo. Di ba? Asan yung value? Di ba? Ayan kasi yung nagiging problema. Ayan yung nagiging problema. Kakapakinig nyo dun sa mga white knights sa Instagram, sa TikTok, dito rin sa Facebook Reels, maraming din dito nun. Mga white knight, di nga rin, yung white knight nga, di na lang siya basta lalaki na parang ginagaslight yung pagiging pakarat ng isang babae. Ultimo sa babae, doon ako nababahala Babae yung nagsasabi sa kapwa babae na okay lang na ibigay mo ng easy yun as long as may consent, as long as gusto mo, as long as preferred mong make love nung oras na yon, hindi siya easy to get. Kakapakinig nyo sa mga ganong klase ng mga empowerment na ayan, kayo mismo yung napapahamak. Value nyo mismo yung bumababa. May value talaga. May value talaga na bumababa. Ang pinagkaiba lang, yung sa mga lalaki, yung value namin, kung hindi kami galing sa mayamang pamilya, kailangan naming i-workout yun. Diba? Yung impluensya, yung pera, yung resources, kailangan naming trabahuhin yun. Iba yun sa mga babae. Ang value nyo, yan yung kipay nyo. Diba? Kumbaga may value na agad kayo bilang mga babae kayo. Tapos bumababa lang yan habang pataas ng pataas yung body count nyo sa murang edad. Yun ang totoo. Yun ang totoo. Totoo yun. Diba? Ang problema kasi, mas gusto nyong pakinggan yun. Yung mga naririnig nyong mga tulok sa TikTok, sa Instagram, na hindi ka kababa ng value nyo as an individual, yung ganito ganyan. Kung basic lang na nakikipag-makeout kayo, ganito ganyan. Diba? Kawawa. Kayo lang din yung kawawa. Isipin mo, ito yung totoo, diba? Doon kayo makikinig. Na keso hindi daw bumababa yung value nyo bilang isang babae, kahit mataas na yung body count nyo sa murang edad. Tapos, kayo ba'y nag-benefit doon? Hindi. Kasi sa real world, sa labas, pag nalaman talaga ng lalaki na mataas yung body count nyo, hindi na talaga kayo iti-take as valuable na babae. Di ba? Ayun yung totoo. So kayo makikinig doon sa mga yun na hindi kayo nagbe-benefit, tapos kayo yung napapahamak o sa amin. Na masakit lang yung pagkakasabi namin, pero totoo to Bilang isang babae, may value ka na bumababa yan. Every natatanga ka, habang tumataas yung body count mo, bumababa.
yung value mo bilang isang babae. Di ba? Hindi mo pwedeng paniwalaan yung pinagsasabi ng mga tulok-tulok doon sa TikTok na hindi bababa yung value mo. Yung value mo intact kahit mataas yung ano mo. Di ba? Like for example, ito GRO. Di ba? Yung GRO or CCA, kung ano man yung tawag dyan, iniiba eh. GRO or CCA versus kolehiyalang virgin na NBSB. Bilang isang babae, sino? Sino doon yung kaasa-asawa? Sino doon yung parang matitreat mo talaga as trophy? Sino? O bilang isang babae, syempre, tas may mataas na body count, sasabihin mo syempre, wala, hindi, depende yun sa pipili. Hindi kayo makakasagot nun. Kaming mga lalaki makakasagot nun. Di ba? At sa mata namin, syempre, doon kami sa virgin kolehiyala na NBSB. Di ba? Wala kaming paki dun sa mga kung ano mang paliwanag nyo. Okay, tigil nyo yung paliwanag nyo. Tigil nyo yung katangahan nyo. Alright? Mamuhay kayo sa tunay na mundo. Lumabas kayo ng kwarto. Reality check, okay? Kasi kayo din magbe-benefit pag mas namuhay kayo sa tunay na mundo. Diba? Hindi yung hahanap lang kayo sa internet ng pang-gaslight dyan sa mga pinaggagawa nyong hindi kaaya-aya. Tuloy natin. Yung girlfriend, tapos pag di ko naman binigay, kunwari, naging magpakipot ako. Eh di syempre, ghost na nila ako kasi walang thrill, walang sex. Balik natin onte, okay? Balik natin onte. Mabigay, kunwari sa sex rin. Pag binigay mo kaagad, syempre, isipin na kaagad nila. Easy to get, hindi to pang girlfriend. Tapos pag di ko naman binigay, kunwari, naging magpakipot ako. Eh di syempre, ghost na nila ako kasi walang thrill, walang sex. At ikaw yung nanalo dun. Di ba? Ang next move na gagawin mo dun, tatablahin mo na yung lalaki na yun. Di ba? Pag may na-encounter ka na lalaki, tapos hapit na hapit siya dyan sa V-card mo or dyan sa pagkababae mo, tapos nagpakipot ka, hindi mo binigay, ginost ka, ikaw yung panalo dun, girl. Ikaw yung panalo dun. Hindi para habulin mo yun. Hindi kawalan yun, ikaw yung nanalo dun. Napagtagumpayan mo yun. Di ba? Ikaw yung jackpot dun. Di ba? Kasi, hindi na lumalim pa yung kung ano man meron ka, tsaka yung lalaki na yun nahapit sa pagkababae mo. Ikaw yung nanalo dun. Diba? Hindi ka talo dun. Diba? Walang panghihinayang sa part mo dapat. Diba? Tuloy natin. Ganun ba yun? Pag ibinigay sa atin agad, hindi pang girlfriend. At pag nagpakipot din, hindi rin pang girlfriend. So, ano dapat gawin niyo pala? Hindi ko rin po alam. Kaya ako single. Kaya ako single eh. Ano ba, pag ikaw, mate, kaya unang binigay agad sa'yo first night, may effect, may kumbaga, may ano ba tayo nun? Mas may interest ako ng pwedeng oo kesa hindi. Sa tingin ko hindi about sa sex eh. Hindi talaga about sa sex kasi about nga siya sa kung sino yung tao. Nagigets nyo ba? Like for example, isang babae na mataas ang body count versus isang babae na virgin. Parehas sila na may kaligawan sila. Tapos sa unang gabi, binigay nila parehas yung pagkababae nila dun sa kalandian nila. Mas valuable yung dun sa virgin, syempre. Di ba? Kasi, kumbaga, pinaghigpitan niya ng matagal. 'Di ba? Vinalue niya yung pagkababae niya ng sagad. Versus dun sa babaeng mataas yung body count. Kapag binigay niya sa'yo yung pagkababae niya sa unang gabi, walang bilang yun. 'Di ba? Kasi normal na sa kanya yun eh. At pag make-out sa loob ng sasakyan, sa kung saang club, na CR ng club, hindi niya nga kilala, one night stand type shit. Nagigets niyo ba? Parang ganito lang yan, no? Parang ganito yan. Like for example, pinaka-latest na iPhone. Alright, pinaka-latest na iPhone. Ano yung mas fulfilling? Ano yung mas solid yung satisfaction? Yung nabili mo yung iPhone kasi humasel ka ng sagad, pinaghirapan mo? O yung binigay lang ng matandang mayaman sa'yo? Di ba?
Mas fulfilling yung pag ikaw yung bumilit, pinaghirapan mo, di ba? Kesa dun sa pag binigay lang ng matanda sa'yo. Kasi pag binigay sa'yo ng matanda, ibig sabihin marami siyang pera. Nireregaluhan ka niya. Kasi nga, nililinis mo yung tubo-tubuhan niya. Nagigets nyo ba? Nagigets nyo ba? Pasensya na kayo, medyo kakaiba lang yung mga analogy na iisip ko. Pero tatuloy nga natin. iPhone ang po. Natin. About dahil binigay ba nung first night o second night eh. So, Hindi siya about dun eh. Kasi kunyari, kahit hindi nga ibigay sa akin ng first night, di naman yun ang pagbabasehan ko kung gagirlfriendin ko ba siya o hindi ah. Yeah. Pwede rin sa trato niya eh. Kung paano niya na first interact yung lalaki. Yung lalaki, di ba? Yung sa Oo. pagtrato niya, di ba? Bandang Oo. huli kung girlfriendan lang ang usap. Kung pwede rin naman siya magmotibo na, sige, sex na lang tayo. Siya rin naman magbabibe nun eh. Pero kung... Sex lang. Oo, pero kung Oo. gusto niya rin na yung isa na ginoghost, siya rin nagbibigay ng sign eh. Ang lalaki, kung ano lang naman ang pakita na... ang lalaki kung ano yung pakita sa atin ng babae, di ang Doon gawin natin namin. siya ilalagay sa ang kategory. Oo. One night ba to? Yeah. Oo. Pang girlfriend. Oo, kasi kung Yeah. sila nagbibigay ng motibo na, okay, sige, bibigay ko na lang ngayong gabi, let's go, bembangan tayo. Aha. And then, kung ano naman yung gusto niya na ghost, okay, ayoko na rin sa'yo. Kasi kunyari sa first night ko nakasama yung babae. Tapos, nakasex ko siya, kunyari. Pero pagdas namin ng sex, muha siya ng tubig. Na hindi ko sinasabi. Tapos minasahe niya ako. Yeah. Tapos, tahimik lang siya doon sa gilid. Wala siyang... May mga plus points na agad. Kumbaga doon, Yeah. ang girlfriend to. So, para sa akin, hindi siya about kung binigay nyo sa unang gabi or pinatagal nyo pa muna. Yun ang para sa akin sa tingin ko. Kaya, yun ang parang, ang gusto ko, Ito pa, dagdag ko lang ng mabilis, okay? Hindi talaga siya all about sa kung binigay nyo eh. Yung pagkababae nyo. Hindi talaga siya umikot sa sex. Kung aasawahin, kung paano kung humahanap or paano namin nakikita kung pang-asawahan ba o hindi. Parang ganito kasi yan. Alright? Walang malalim na relasyon, walang malalim na background. First meet lang, kita namin kung pang-asawahan. Depende dun sa tao. Depende sa nakilala. Depende kung sino yung babae na yun. Like for example, may na-meet ako, single ako like for example, may na-meet ako na babae sa isang coffee shop. Or may na-meet akong single na babae sa isang magandang lugar na pasyalan. Mag-isa lang siya. Kwentuhan kami, nilapitan ko siya. Diba? Nalaman ko yung background niya. Andun siya kasi nagbabakasyon siya. Kasi matapos yung nakakapagod na buwan or linggo ng pagtatrabaho niya, paggawa niya ng sariling pera, paggawa niya ng sarili niyang empire bilang isang babae. Diba? Versus dun sa babaeng na-meet ko sa club na nakita ko wala nga sariling pera, nandun kasi nilibre ng tropa or makikita ko na may kasamang class S na lalaki na inuuto-uto niya yon. Nagets nyo ba? Mas aasawahin ko syempre yung na-meet ko dun sa pasyalan na nagpapahinga at nagre-relax matapos ang busy day kesa dun sa babaeng na-meet ko sa club. Nagigets nyo ba? Diba? Depende yun sa kung sino yung babae. Ano yung aura ng babae? Saan ko nakita yung babae? Hindi stereotyping, porket babae nagka-club. Hindi na pang asawahan. Actually, mataas yung porsyento na yes. Pero hindi natin nilalahat. Kasi kung yung babae nasa club kasi siya yung may-ari, lupit nun man. Yun, maangas yun. Di ba? Pero yung babae nandun lagi, twice, thrice, a month, nasa club, nasa gimikan, iba't ibang lalaki yung kasama, depende sa kung sinong lalaki yung mauuto niya na ililibre siya doon. Wala nang dating yun. Nagigets nyo ba? Na kung paano namin kayo itatrato, nakadepende sa kung paano nyo tinatrato yung sarili nyo. Di ba? Lang yun. Tuloy natin. kung itanong sa'yo, ano ang sa tingin mong ginagawa mo, bakit hindi ka makitaan na pang girlfriend nung lalaki? Siguro, sir, ngayon kasi medyo busy yung schedule ko. So, hindi ko siya masyado pinapansin. Balik natin onti Yun ang parang, ang gusto kong itanong sa'yo, ano ang
sa tingin mong ginagawa mo, bakit hindi ka makitaan na pang girlfriend nung lalaki? Siguro, sir, ngayon kasi medyo busy yung schedule ko. Hindi busy yung schedule mo, nandyan ka nga eh. Busy schedule mo, nandyan ka. Wala naman TF yan eh. Wala akong TF dyan. Yung mga babae niya, walang TF yan. Diba? Kahit ako, pinoproseso ko pa rin sa utak ko, bakit sila pumupunta dyan? Ba't sila umuupo dyan? Hindi busy yung schedule mo. Andiyan ka nga eh. Di ba kung busy yung schedule mo, punong-puno yan ng kapaki-pakinabang na bagay, wala ka dyan. Diba? Bigyan kita example, magda-drop name ako, pasintabi. Valuable na babae. Valuable sagad. O, Catherine Bernardo, mukha bang uupo dyan yun? Ayun ang busy talaga yung schedule. Catherine Bernardo, upo ba yun dyan? Liza Soberano, upo ba yun dyan? Diba? Nagets mo ba? Diba? Putz. Tuloy natin. So, hindi ko siya masyado pinapansin. Kunwari, pag nag-message lang siya or what, Ay, saka lang ako. Alam mo, tama yan. Totoo yun. Totoo yun. Kasi parang mas pipiliin nga namin walang trabaho yung babae. Totoo lang ako. Totoo. Girlfriend ang usapan dito, Mas gusto ko yung walang trabaho ba? No? Parang, Girlfriend nga eh. kumbaga, sa akin ka na ngayon. Kumbaga, sa akin ka magtatrabaho, parang ganun ang dating. Kasi kung magiging kahati ko pa sa oras yung work mo, yun, siguro, i-guess ko ganun. So, baka hindi mo siya ganun gusto rin. Kasi, Paano po hindi gusto, sir? kumbaga, hindi mo siya hanapan ng time eh. Oo, hindi ka ba naghahanap ng way para magka-boyfriend? Kumbaga, hindi ka siguro baliw na baliw sa kanya. Oo. Sa akin kasi, kung maintindihan niya ako, kunyari, busy yung schedule ko, sir, dapat mag-adjust siya kasi alam na may ginagawa ko sa buhay ko. Dapat ganun rin siya. Hindi yun sa akin lang siya nakatunga. So, bakit hindi ikaw ang mag-a-adjust sa kanya? Bakit sa tingin mo dapat siya ang mag-a-adjust? Di naman, sir. Siguro kasi ako, magka-shota man o hindi, ayos lang sa akin. Kung gusto mo talaga ako, dapat... O, di ba yung mga ganyang linyahan? Yung mga ganyang linyahan ng kaya kayo single, kaya kayo playtimein. Di ba? Bukang bibig nyo yung ganyan. Okay lang naman ako kahit di ako magka-boyfriend eh. Okay lang naman ako, kaya ko naman mag-isa eh. Kaya ako, strong independent type shit eh. Kaya ka playtimein, di ka asawahin talaga. Sa mga babae dyan, kung ganito ng ganito yung pinapasingaw nyong aura, hindi talaga kayo magkakaroon ng man. Puro boy ang mamimit nyo talaga. Playtimein kayo. Ipipurso kayo kasi babae kayo, may kipay kayo. Pero yung aasawahin kayo, hindi. Kasi nga mag-uumpisa sa'yo yan. Ano yung pinagsasabi mo? Ano yung aura mo? Pinagpipilitan mong strong independent ka, di mo kailangan ng lalaki. Magka-boyfriend, or kahit hindi, okay lang sa'yo, hindi ka talaga magkakaroon. Di ba? Parang manifestation sagad yun eh. Manifestation sagad yun. Di ba? Tapos sa manifestation sagad, mas lamang dun yung negative as long as, kunyari ganyan, magka-jowa man ako or hindi, okay lang eh. Mas lamang yung hindi ka magkaka-jowa dun. Kaya nga pag may nakikita kang nagmamanifest agad, mukha ng tanga eh. Diba? Sobrang positibo niya mag-isip eh. Yayaman ako, mabibili ko to, mapagtatagumpayan ko to. Diba? Walang side ng, pero pag hindi ko napagtagumpayan to, okay lang. Walang ganun. Diba? Focus nga sa goal eh. Think positive agad nga eh. Diba? Tuloy natin. Ba't ikaw yung mag-a-adjust? Kaya siya single. Kaya siya single. Talaga single eh. Pero ngayon, tinuturoan ka na namin Kasi, di ba kadalasan rin ng guest namin dito, may ganyan din silang mentality na, kayo mag-adjust sa akin. Pero imagine nyo, kung kayo ang mag-a-adjust, wala sanang single sa inyo kung kayo ang lahat mag-a-adjust Ba't ka tumatawa? Ha? Ano? Sige, bakit? Relate siya. Ay, siya ang nakarelate. So, bakit? Ano ka ba? Ano bang dating status mo? Taken po, kaso Taken. sa lesbian po. Okay. So, ibang kategory to siya. Sinabi ko na maaga kasi nung nakaraan. Di ba nag-uusap po kayo, tapos hindi niya po alam na sa babae rin pala siya nakarelasyon. Kaya sinabi ko na nung maaga. Okay. So, hindi ko alam kung sa ganitong relationship kung sino nag-a-adjust. Di ba? Wala, malabo yun. Pucha, paras kayo nireregla, paras kayong babae.
Sablay. Walang mag-a-adjust dyan. Paras kayo may topak nun eh. Paras kayong babae. Kahit magbrusco-bruskuhan yun, kahit magipit ng suso yun, babae pa rin yun. Nireregla pa rin yun. Paras kayong may sayad nun, paras kayong may topak. So, sablay. Sablay. Baka pareha sila. Mamaya na natin pag-usapan yan. Okay, so ladies, bakit ganun ang mostly na natatanggap namin guest dito? May ganun rin silang paniniwala na yung lalaki yung kailangan mag-adjust. Basically, yung lalaki ang papasok sa mundo nila. Bakit sa tingin nyo ganun ang... Rules nila, no? Oo, sa tingin nyo. Sa akin kasi ko parang ganito yan eh. Parang tinetesting namin kayo mga lalaki kung talaga bang into us kayo. Ganun. Kung talaga bang gagawin nyo lahat para makuha kami, gagawin nyo lahat para makuha yung trust namin. Kung talaga bang pursigido ka na makuha ako at maging girlfriend mo ako. Ayun ang isang malaking katarantaduhan sa lahat ng lalaking nanonood dyan ngayon. Ayun ang isang malaking katarantaduhan. Yung linyahan na sinabi niya, gumagana naman yun. Nung panahon pa ng mga lolo at lola natin, yung may the best man win. Diba? Yung pwedeng may manligaw dun sa isang babae na 5 lalaki, na palupitan sila. Sino yung mas katiwa-tiwala? Sino yung mas maaasahan? Sino yung may the best man win type shit? Pero ngayon, hindi na totoo yun. Yung babae, pag nagpahilera ka ng 10 lalaki, kahit hindi niya kilala lahat yan, alam niya kung sino yung gusto niya dun. Alam niya. Malinaw sa utak niya kung kaninong tubo-tubuhan yung lilinisin niya dun. Kaya yung concept nung may the best man win, yung papatunayan mo yung sarili mo sa kanya, hindi na yun nag-work ngayon. Hindi na. Okay? Huwag kayong mag-dive in sa gantong concept ngayong 2025 kasi maniwala kayo sa akin. Kayo yung matitake for granted. Especially sa mga lihitimong classes na pangit dyan. Tayo mga lihitimong classes na pangit lang naman yung madalas na nauuto nung ganitong concept pa, yung made the best man win. Yung paghirapan mo. Di ba? Putya, paghihirapan mo naman ang sagad. Sumasahod ka minimum. Pag-iipunan mo yung cravings niya, yung lugar na gusto niyang mapuntahan. Di ba? Katakot-takot na sakripisyo gagawin mo, tapos hindi pa sure kung sasagutin ka. Pag nakakita lang siya ng mas matikas na lalaki, mas guwaping sa'yo, mas kakatigan niya yun, mas oo-ohan niya yun. Di ba kasi yung mga babae, design yan kung saan sila magiging komportable. Class S na pangit ka, may the best man win type shit concept yung nilalakaran mo. Pinaghihirapan mo lahat. Pinagtatrabahuhan mo, pinag-iipunan mo para mabili yung cravings niya, yung gusto niyang gamit, yung gusto niyang travel. Pag yan nakamit ng lalaki, nakakausapin siya or i-entertainin siya, tapos yung lalaki na yun, maraming resources, tipong hindi na kailangan pag-ipunan. Gusto mo to, eto. Gusto mo kumain sa ganito, tara. Gusto mo pumunta sa ganito, tara. Versus sa'yo na paghihirapan mo pa, puta, wala tae ka na ulit. Kaya ako na yung nagsasabi sa'yo, sa mga lalaki na nanonood dyan, kung napapanood nyo to, hindi na totoo yun. Yung made the best man win, yung kailangan natin patunayan yung sarili natin dun sa babae, hindi na totoo yun. Diba? Trap yun. Ha? Sobrang trap nun. Ubus oras mo dun, ubus resources mo dun. GG yun, okay? Tuloy natin. Anong kapalit nun? Siyempre kung yung kami, yung 100% naming buong pagmamahal sa inyo, lahat gagawin para sa inyo. Kung lahat gagawin nyo para sa amin, bakit pag Karen, naging girlfriend kita, bakit madadagdagan ako ng problema? Kasi bubuhayin kita eh. Depende yan sa'yo kung bubuhayin mo ako pagtatrabaho Hindi kasi mo ako. hindi rin mo kayo papatol sa lalaki, hindi kayo bubuhayin eh. Wow! Solid! Balik natin ng konti Yeah! Kami gagawin niya lahat para makuha yung trust namin. Kung talaga bang pursigido ka na makuha ako at maging girlfriend mo ako. Anong kapalit nun? Siyempre kung yung kami, yung 100% naming buong pagmamahal sa inyo, lahat gagawin para sa inyo. Kung lahat gagawin nyo para sa amin, bakit pag Karen, naging girlfriend kita, bakit madadagdagan ako ng problema? Kasi bubuhayin kita eh. Depende yan sa'yo kung bubuhayin mo ako pagtatrabaho Hindi kasi mo ako. hindi rin mo kayo papatol sa lalaki, hindi kayo bubuhayin eh. Exactly. Di ba? Hindi na totoo yun. Hindi totoo yung ganong concept na may babae pa.
napapatos ng lalaki tapos sasamahan yun from zero. Wala nang ganun. Unless high school sweethearts kayo. Unless college sweethearts kayo. Magjowa na kayo since high school. Parehas kayong walang pera nun eh. Magjowa na kayo college. Parehas kayong wala pang pera nun. Parehas pa lang kayong sumusubok makagraduate nun. Pero ngayon, na-graduate ka na't lahat, nasa survival ka na't lahat, wala nang ganun. Walang papatos sa yung babae hanggat wala kang nai-offer na kaya mong i-provide para sa kanya. Nagets mo ba? Kaya nga yung mga babae na yun, meron sa contacts yan ng yung may motor, yung may sasakyan, yung magiging tagahatid sundo ba nila. Diba? Kasi, ang tingin yan sa mga lalaki ganun, resources. Wala nang ganun. Wala nang ganun. Yung sasamahan from zero. Ano na naman ang example nyo? Bakit si V? Bakit si Kong? Pig sabi mo, wala pang pera si Kong nun. Pero 100k subscribers na siya nun. Famous na siya nun. YouTuber na siya nun. Wala pa man din siyang pera. Pero meron na siya nung method na soon magge-generate ng sagarang resources. Kaya hindi yun na si Kong nga pinatulan ni V kahit wala pa si Kong. Wala pa si Kong na makapal na wallet siguro. Pero yung method na makakapag-generate ng lahat ng resources, meron na siya nun. YouTuber na siya nun eh. Di ba? Di ba? Oh. Sino pa example? Si Conor McGregor. Sinuportahan daw nung asawa. Yung asawa yung nagpakain habang si Conor nagte-training. Wala pang ang pera, monetary, si Conor. Pero may method na si Conor noon. Kumbaga, may nag-handle na sa kanya, may kumausap na sa kanyang malaking tao na meron siyang potential. So that nag-full-time talaga siya dun sa ginagawa niya. Nakita na nung babae na may potential. Wala pa man ding pera na tangible, na pera, literal. Pero meron na nung method na magge-generate ng something big. Diba? Ngayon, kung ikaw, isa kang lalaki, wala kang may po-provide, tapos wala ka rin nung potential na ganon, yung method na makakapag-generate ng something big, tae ka. Diba? Don't expect na may papato sa yung babae. Diba? Kasi ngayon babae, design sila na magpasakop sa lalaking mabibigyan sila ng komportabling buhay. Diba? Kaya nga may mga cases ng okay naman, magjowa naman, long term, pero sa isang iglap yung babae nag-jump in dun sa kabilang lalaki. Bakit? Yung kabilang lalaki mas malupit eh. Mas madaming resources eh. Mas maangas yung aura, mas may method. Tuloy natin. O patol ba? Ayaw nyo yun, ha? So para sa akin, ha? Kumbaga, di ba, parang sabi mo, tinitesting nyo. Hindi ba't mas may karapatan kami mang-testing? Kasi, una, kami na magpapakain sa'yo. Babahay namin kayo. So pag nagkaanak pa kami sa inyo, syempre, buhayin pa namin lahat yun. Minsan magkakaproblema pa yung pamilya nyo. Kanino kayo tatakbo? Sa amin din. So hindi ba't dapat parang kami ang dapat ng titesting? Mismo. Yes po, single. Okay. Hindi kasi Kumbaga, hindi ba dapat parang kailangan kami mag-isip na, kailangan patunayan nito na gustong-gusto talaga ako nito. Gustong-gusto nyo kami. Paano Ganun. kung pares kayo ng thinking? Sinong dapat mag-a-adjust? Wala dapat mag-adjust. Hindi kasi dapat, for me give and take kasi dapat yan eh. Hindi dapat yung isang side lang yung magpapatunay. Dapat dalawa kayo, syempre. So, paano nyo malalaman na worth it yung isa't isa kung pares nyo hindi sinubukan? Walang ganon. Walang give and take. Diba? Hindi nga give and take eh. Bakit ba pinipilit yung dapat equal give and take? Magkaiba tayo eh. Babae kayo, lalaki kami. Kami, may kailangan kaming patunayan, may mission kami, may ginagampanan kami.
pag naging provider kami, pag nilupitan namin, hindi namin pinapatunayan yung sarili namin sa inyo. Ginagampanan lang namin yung role ng isang lalaki. Kasi ayun yung dapat eh. Di ba? Ngayon, kayong mga babae, ang siguro kailangan yung patunayan yung worth nyo. Di ba? Kasi nga kami mga lalaki yung magpo-provide eh. Kumbaga, hindi pala. Kami mga lalaki, nagpo-provide na kami. Nag-i-strive na kami ng better na future. Madadamay lang kayo. Kayo dapat yung magpasiklab sa amin kung bakit namin pipiliin kayo. Di ba? Hindi kami yung manunuyo, hindi kami yung magpapakita namin yung para ma-please kayo. Ang gagawa lang nun yung mga supot na lalaki na nauuto nyo. Kaya nga bad trip kayo sa mga kagaya namin eh. Di ba? Kasi ginigising namin yung pagkalalaki ng mga supot na lalaki. Di ba? Nawabawasan yung mga nauuto nyo eh. Kaya nga bad trip kayo sa mga kagaya namin, ganito yung pinagsasabi. Kasi pinaparealize namin dun sa mga lalaking supot yung mga dapat nilang mission eh. Di ba? Tama o tama? Tama, syempre. Di ba? O, siya ba't ako mag-ano-ano dito? May gets ko naman yung point mo na give and take. Pero kung sino bang mas maraming mas mag-give? Kayo o kami? Ayun eh. O, di ba? Kung mas marami kami i-give, hindi ba dapat kayo yung mag-a-adjust? Bakit kami? Hindi mo mag-gets yung logic. So bakit kami ang mag-a-adjust sa tingin? Hindi naman, parehas lang po mag-a-adjust para sa akin. Pero ako kasi, kumbaga, ang akin na, hindi ko kailangan na lalaking buhayin niya ako. Kahit Bayan na naman, di ba? Yun na naman. Hindi ko kailangan ng lalaking buhayin ako. Single ka talaga, di ka talaga magkakajowa. Di ba? Hindi kami mamimilit dito. Kami mga lalaki na may resources, kami mga lalaki na may grindset mindset, na nag-i-strive para mas palupitin yung sarili namin. Hindi kami mamimilit ng babae, madadamay na nga lang kayo sa lupit namin. Hindi kami mamimilit. Ayaw mo, diwag. Okay? Kaso, manahimik ka rin dyan. Kasi kadalasan yung mga babaeng ganyan yung maiingay, yung ayaw manahimik. Oo na, hindi mo kailangan ng lalaki sa buhay. Kaya mong palamunin yung sarili mo, kaya mong bilhin yung mga gusto mo. May sarili kang pera, di manahimik ka na dyan. Ganun lang yun eh. Kadalasan sila yung maiingay eh. Diba? Yung ang dami nilang dada. Diba? It could be di ka masaya. Diba? Pinipilit mo kumbinsin yung sarili mo na hindi mo kailangan ng lalaki. Hindi nyo kailangan ng lalaki. Kaya nyo i-provide yung ipinoprovide ng lalaki. So, hindi nyo sila kailangan. Pero ayaw nyo tumahimik. Kasi di kayo masaya. Deep inside, kailangan nyo ng karelasyon. Relationship goals type shit. Diba? Pero as long as ganyan nga yung bukang bibig nyo, na hindi nyo kailangan ng lalaki, hindi talaga kayo magkakaroon ng lalaki. Makakamit kayo ng lalaki, makaka-encounter kayo ng lalaki. Pero sure, bebembangin lang kayo, pe-playtimein lang kayo. Kasi nga, hindi nyo kailangan ng lalaki. Di ba? Walang lalaking lalapit sa inyo. Pero tulok-tulok na low IQ, na ang habol lang sa inyo, bembangin kayo. Marami, syempre. Marami. Di ba? Gets mo ba? Kasi ngayon tae, lalangawin talaga yan. Uy, gago to. Loko ka. Ba't mo sinasabi? Gago to. Tuloy na. kaya ko yun sa sarili ko. Kaya ang hinahanap ko, yung kaya ko intindihin. Wait, ano nga ang work mo ulit? Wala. Oh, hindi mo kaya buhayin sarili mo yun. Ano sabi mo, ha? Freelance lang, makeup artist. Pero nagsastudy po ako ngayon. Pre-med. Oh, kita mo, kumbaga para sa akin ha, sa ganyan pagkasakit ka nga lang, mahirapan ka na maghanap ng pampagamot eh. Oh, yun ang point. Eh, syempre pag nagkalalaki ka, pero nagkasakit ka, kami talaga mag-iisip nun eh. Diba? Magagalit pa kayo pag di namin kayo pina-hospital eh. Susumbatan nyo kami, ano ba ito? Hindi mo man ako mapagamot. O, inaalagaan. Hindi mo ka inaalagaan, hindi mo ko mahal siguro. Diba? Girls, kayo ba, bakit nyo tinitink kagad ang isang lalaki na kaya mo mag-adjust? Ano bang phobia nyo nun? Bakit nyo nasasabi na, parang silang dalawa, di ba? Pag may lalaking darating sa kanila, dapat kayang mag-adjust.
Bakit ba nangyari yun na ganyan na kayo mag-isip? Oo nga, saan ang galing? Saan ang galing? Ano yung previous nyo ganung, na mentality. situation? Bakit ganyan kayo mag-isip? Parang kasi, ang kawawa po, kunwari, yung lalaki, ay yung babae, yung kawawa. Kunwari, ang babae nag-a-adjust siya, nagbibigay sa lahat. Kadalasan siya yung mas kawawa kaysa sa Bakit siya nagiging kawawa? Bakit siya ang kawawa? Wala, kasi besides, binigay niya na yung punani niya, gano'n. Dignidad niya rin bilang babae. Tapos yung efforts niya, gano'n. Masasayang. Pag ang babae kasi, ginago siya ng lalaki, sir. Yung ibang babae, babas yung babae yung parang, ay kawawa to, grabe, ganito lang siya no ano. So yung babae, parang natatakot siyang magago. Kumbaga, kunwari, ako, boyfriend ko, nilike yung picture lang ng isang babae. Parang napapahiya na ako kasi yung community namin, parang, ay, tignan mo si ano, ganyan, ganyan. Yung lalaki ba yung may kasalanan o ikaw? 'Di ba? Sino bang jumowa dun? Ikaw, 'di ba? Siya yung nanligaw eh. Ba't mo sinagot? Kumpleto sa signs. Hindi kayo nanguhula. Kayo mga babae ang pinakamalulupit mag-background check ng pagkatao ng isang tao. Ba't mo dinisregard yung mga red flags? 'Di ba? Parang ganito lang yan eh. Nabasa mo na't lahat eh. Bawal tumawid, nakamamatay. Tapos tumawid ka pa rin. Tapos nung nabundol ka ng e-bike, mababadrip ka sa e-bike. Parang gano'n lang yun eh. Diba? Sa lahat ng mga babae dyan, pag tinarantado kayo ng lalaki, pag paulit-ulit kayong tinatarantado ng lalaki, kasalanan nyo yun. Ginawa nyo eh. Hindi, may mga lalaki kasi na pinapakita lang nila yung totoong sila pag kayo na. Walang ganun. Amoy na amoy nyo yan, kayo mga babae. Amoy nyo yan kung palpak yung lalaki. Diba? Tsaka hindi naman kayo yung mag-isang nag-iimbestiga. Grupo kayo mga babae. Ay be, ex-fling pala ni ganto yan. Ay be, ganto pala yan. Dati palang kalandian ni ganto-ganto yan. Ganto lang yung ginawa, ganto-ganto ganyan. Dinisregard mo. Ginawa mo pa rin. Kasi nga, dama mo na ikaw yung makakapagpabago sa kanya. Putang ina. Diba? Ewan ko. Diba? 2025 na eh. Isisisi pa rin ba natin yung mga katangahan natin sa ibang tao? Kaya walang growth. Diba? Kaya walang improvement. Diba? Walang pag-ako eh. Ikaw yung may control sa sarili mo. Ikaw yung responsable sa mga nagiging outcome. Anong nangyayari sa'yo. Diba? Take full control, take full responsibility, be accountable sa sarili mong mga actions. Diba? Hindi pwedeng magte-take credits ka lang pag maganda yung outcome. Diba? Ganun yun eh. Pag may malupit kang nagawa, ang galing ko, yeah. Diba? Pag may di rin magandang outcome, ikaw din yung dahilan nun. Hindi pwedeng pag may magandang outcome lang, ang galing ko. Tapos pag di maganda, tangina kasi. Yeah. Anyway, 1 hour na. Part 2 tayo bukas, okay? Gawa tayo ng mga ganito para hindi kayo umay dito sa YouTube ko na puro daily lang yung nangyayari. Gawa na tayo ng mga ganitong contents, okay? Wala na munang masyadong mahabang outro. Kita-kits tayo maya-maya lang onte.